Bigyan po natin ng reaksyon ito pong ginawang pagbatikos ni Aling Marie kay VP Sara Duterte dahil napuna po niya na parang hindi po nakakatulong si VP Sara kay PBBM bagkus ay puro pambabatikos at negative ang sinasabi ni VP Sara. Pakinggan po natin sa Aling Marie at ating pong pag-usapan. Hoy, Sarah, tigil-tigilan mo ng paninira mo. Ano sabi mo? Yung ibang tao, yung mga tao, pinabili lang ng itlog, hindi nakabalik. Style nyo yan eh. Ganyan kayo eh. Naglalakad nga lang yung mga tao sa kalsada, bigla na lang tumutumba. Ganyan ang style nyo, wag mong baliktarin. Bintang ina ka eh. Puro ka naman bintang kay Marcos eh. Bakit naman ipapapatay ni Marcos o sisirain ni Marcos sa reputasyon ng kanyang pamamahala kung ganyan sa mga pinagsasabi mo si Marcos? Si Marcos yung tutukoy mo eh. Parang sinasabi mo na hanggat nandiyan si Marcos, hindi mawawala yung mga krimen. Kayo lang naman tagagawa ng krimen. Ikaw ang animal ka. Dami mo nakikita. Harapin mo yung impeachment mo. Humarap ka. Huwag kang puro bunganga. Nakakasawa ka na. No? Alam mo kung di ka nag-iingay, di rin mag-iingay si Aling Marie. Nakakarin din yung mga kasinungalingan. Mga ginagawa mong istorya. Sasabihin mo pinabili lang ng itlog. Di na nakabalik. Animal. Tarantado to kung ano lang pinagsasabi sa social media. Nahiya ka naman. Sumobra ng kapal ng mukha nito. Harapin mo yung impeachment mo. Para ang tao malaman ang katotohanan. Wala eh. Pero alam mo kung sisipot ka sa impeachment, gugulo lang eh. Lalo ka lang yayabang at magsisinungaling. Di ka naman talaga aamin. Kaya tanggapin mo na ha. Impeach ka na. Ayun mga kababayan, narinig nyo po yung mga pagbanat na Aling Marie. Kung ako po tatanungin nyo, medyo matapang at matatalas po yung mga binitawan niyang salita laban po kay VP Sara Duterte. Kung hindi nyo po kilala si Aling Marie, isa po siyang kakamping at nakita nyo naman po kung paano niya ipagtanggol si PBBM at kung paano niya batikusin si VP Sara Duterte kasi nakita po niya talaga yung pagkakaiba. No? Si PBBM, in my opinion, talaga namang nakita natin na nagtatrabaho. On the other hand, si VP Sara, mas pag naging laman siya ng balita, mas marami yung umaattend siya ng rally, ng babatikos, nagbibitaw ng mga salita laban kay PBBM. So, medyo negative po talaga ang dating. Ito lang po yung maiksing reaction ko dyan. Sa totoo lang mga kababayan, hindi ko po nararamdaman si VP Sara bilang Vice President ng bansa natin ngayon. Nakikita ko po siya bilang kaaway ng Pangulo. Nung isang beses narinig natin siya, wala daw siyang personal na galit kay PBBM. Alam naman natin pare-pareho na kasinungalingan yun. Kasi nagbitaw na siya ng mga masasakit na salita laban kay PBBM. At lagi na lang siyang bumabatikos. Hindi natin siya nakakaringgan ng suggestion, ng alam mo yun, ng pagtulong. Hindi natin nakikitaan ng pagtulong sa admin ni PBBM. Lagi na lang negative, no? Hindi niya talaga maiaangat ang sarili niya kung hihilahin niya pababa si PBBM. Sa totoo lang, no, pasensya na sa mga DDS, pero ito yung nakikita ko. Mas nakikita kong Vice President ngayon si Secretary Vince Dizon at saka si VP Leni Robredo. Parang meron tayong dalawang Vice President kung ako po ang tatanungin nyo. Si Secretary Vince Dizon, nung isang araw nasa Bisaya, tapos nung isang araw nasa Mindanao, tapos nasa Luzon, tapos nasa Bisaya na naman, lumilibot po sa buong bansa para asikasuhin ang mga infrastructure project ng gobyerno. So, doon ko nakikita na mas busy at mas tutok sa trabaho at mas workaholic si Secretary Vince Dizon kumpara kay VP Sara. Bakit ko naman nasabi na si VP Leni Robredo or si Mayor Leni Robredo ay parang Vice President din natin bukod kay Secretary Vince Dizon? Kasi si Mayor Leni Robredo, nakikita natin through angat buhay, tumutulong po siya sa admin ni PBBM. Yung mga relief goods, yung mga rescue operations, yung mga livelihood program, at saka yung mga pa-seminar na ginagawa niya para sa mga estudyante, sa mga manggagawa, yung mga scholarships, yung mga pabahay, yung mga pinapatayo nilang dormitoryo at classrooms, ay
na andyan, sunod-sunod, palagi, walang tigil. At talaga namang kung ako ang tatanungin nyo, malaking tulong po yan sa admin ni PBBM. Kaya sinasabi ko na mas ramdam ko pa si Mayor Leni Robredo bilang Vice President ni PBBM kumpara kay VP Sara Duterte. Ito nga po, recently, ipinakita nila yung napakagandang classroom na ipinatayo nila dyan sa Batangas. Ganyan po kagaganda ang classroom na ipinapatayo ng angat buhay nila Mayor Leni Robredo. Malaking tulong po yan sa ating gobyerno at sa ating mga Pilipino, sa ating mga mag-aaral. De kalidad, maganda ang klase, quality, at maayos, maaliwalas. Tignan nyo mga kababayan. At take note, hindi po gumastos ng pondo ng gobyerno or ng tax ng taong bayan ang angat buhay nila Mayor Leni Robredo. Yan po ay galing sa mga volunteers, partners, at mga donors ng angat buhay. So talaga pong pinagkakatiwalaan si Mayor Leni Robredo. Bukod pa dyan, ito po sa Liloan, Cebu. Kung maalala nyo, nasa lanta po ng Sakuna or Bagyo, if I'm not mistaken, ng mga tiga Liloan, Cebu. Matapos pong magpadala nila Mayor Leni Robredo ng relief goods at saka mga tulong dyan sa Liloan, Cebu, through angat buhay, nagpatuloy po sila sa pagtulong sa mga kababayan natin dyan na naapektuhan ng bagyo or sakuna sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bangka sa ating mga kababayang mangingisda dyan. At ayan po, magagamit po nila ang pangkabuhayan sa kanilang livelihood para makapagpatuloy sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. So hindi po basta natatapos ang pagtulong ng angat buhay nila Mayor Leni Robredo sa pagbibigay ng mga relief goods at rescue operations. Ito po ay patuloy sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pangkabuhayan ng livelihood sa ating mga kababayan na apektuhan ng sakuna. So kaya ko po nasabi na parang mas ramdam ko si Secretary Vince Dizon at si Mayor Leni Robredo bilang mga Vice President ni PBBM dahil kitang-kita po natin yung kanilang pagiging masipag sa trabaho at yung kanilang focus na makapaglingkod at makapagserbisyo sa bayan sa ating mga Pilipino. Hindi po sila namumulitika, hindi po sila nakikipag-away, bagkos nakatuon ang kanilang energy, ang kanilang isip at puso sa pagsiserbisyo. Sana po ganyan. Sana po ganyan lahat, no? Magtulungan. Imbis na pamumulitika, paghila pababa ang inaatupag para lamang manalo sa 2028, sana unahin muna ang pagsiserbisyo sa mga Pilipino. So para po sa akin, kudos kay Mayor Leni Robredo at kay Secretary Vince Dizon at kay PBBM dahil ang inaatupag nyo ay pagtatrabaho. Ang inaatupag nyo ay kaming mga Pilipino at hindi ang pakikipag-away. Nakakaumay na po, nakakasawa na ang pakikipag-away, paghila pababa at ang puro negative at pagbatikos na naririnig natin sa kampo ng mga Duterte at ng mga DDS. Wala naman silang binibigyan ng suggestion. Wala naman tayong masyadong nakikita at nararamdamang tulong mula sa kanila. So, maging matalino na po tayo at maging bukas. Mas makita po sana natin ang mga leaders kagaya nila Mayor Leni Robredo, Secretary Vince Dizon, sila PBBM at iba pa na nagtatrabaho para sa mga Pilipino. At wag na po natin bigyan ng karapatan o pagkakataon ang mga politiko na alam naman natin na sangkot sa sandamakmak na katiwalian, wag na po natin silang bigyan ng pagkakataong manungkulan muli, lalo pat alam natin na maghihigante at magpapalaya lamang sa mga kaalyado nila na nakakulong ngayon. Yun lamang mga kababayan, isang importanteng paalala ito. Sana at this point in time nakikita na natin kung sino ang masigasig at ang nagmamahal sa bansa at sa mga Pilipino at kung sino ang hindi, na puro politika at self-interest lamang ang pinoprotektahan at ang pinaglalaban. Maging matalinong Pilipino po tayo. Maraming pong salamat.